Amen. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay ni Brother Rudolph. Ambassador, kinatawan. Tayo yun, mga kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Kagaya nga ng kanyang patotoo, ng kanyang may bahay, Sister Reggie, yung patotoo nila, totoo. Talagang nararanasan niya ng lahat ng mga anak ng Diyos. Sinabi na ni Peter yan, hindi lang kayo ang nakakaranas ng ganyan, kundi lahat. Bakit? Kasi tayo ngayon kinatawan ng Diyos. Paano natin tayo magiging kinatawan ng Diyos kung hindi natin malalaman yung mga bagay na dapat natin malaman, maging sa mga kahirapan na ating nararanasan? Kagaya ni Jesus, na siya'y naging tao yung sa mundong ito, natuto siyang magtiis ng lahat, ng hindi lang basta kahirapan, ng matitinding kahirapan, di pangkaraniwan. Iba kasi yung ginagawa ni Jesus Christ, pagbubuhos ng buhay na sa kasalanan hindi niya namang ginawa. Tayo talagang may nagawang kasalanan eh. Si Jesus walang nagawa. At yun ay dahil lang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya voluntaryo niyang tiniis ang lahat ng mga kahirapan. Kung babasahin natin ang aklat ng 1 Peter 2:9, yun kasi yung pinaka tungkulin natin. Sige, buksan natin ang banal na kasulatan sa aklat ng 1 Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Sabi rito, 1 Peter 2:9, ngunit kayo ang isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon, tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Yan, kagaya sa buhay ni Apostol Pablo, inusig niya yung iglesia ng panahon. Pinagkaitan siya ng habag ng Diyos kasi sarado yung kanyang mata, hindi binubuklat ng Diyos sa katotohanan. Kaya inusig niya yung mga nagsasalita patungkol sa mensahe ng Diyos. Pinapapatay niya si Stephen, pinapatay niya si Stephen at nandoon siya nung time na yun. Ngayon, nung siya na ay tinawag ng Diyos, nakita niya yung kaliwanagan ng Diyos. Sabi ni Brother Rudolph kanina, nakita niya yung liwanag, nabulag siya. Kaya yun sa Acts 9:15-16. Tama, ayun yun. Acts 9:15-16. Gawa. Tama ba yun? 16:15. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Ito na yung nabulag siya at pinadala niya doon ng Diyos si Ananias para ipanalangin siya gumaling. Pero yung siya'y nabulag, bagsak silang lahat doon. At nung siya'y nabulag, maaaring hindi na sinabi rito sa senaryong to, doon siya kinakausap ng Diyos sa kanyang isip, sa kanyang puso. Doon nagpakilala sa kanyang Diyos habang wala siyang paningin. Amen. Yan. Kagaya ng mga propeta noon na sa panaginip nila, nakikita nila yung Diyos, nag-uusap sila ng Diyos. Ganun din naman kay Pablo, pero hindi na naisulat. Pero yun ang maaaring senaryo ng panahon na yun. Yan, nakilala niya si Jesus Christ. At nung siya'y naipanalangin ni Ananias, nawala yung kaliskis sa kanyang mata at muli siyang nakakita at lakas loob niyang ipinangaral na ang mabuting balita si Jesus na nakilala niya nung time na yun na siya ay nabulag. Kaya yun. Kaya siya yung kinatawan ng Diyos. Kaya ang topic ni Brother Rudolph, ambassador, kinatawan ng Diyos. At ngayon, sa buhay natin tayo, yung kinatawan ng Diyos. Kaya yung sa buhay nila, yung nga yung patotoo ng Sister Reggie, nakakaranas ng mga matitinding hirap. Bagamat sabi ni Brother Rudolph, dalawa na sila nagtatrabaho. Parang kulang pa din. Kasi kailangan natin maranasan yung mga bagay na hindi natin nararanasan upang mas maintindihan natin yung kalalagayan ng buhay natin ngayon. Amen? Kasi tayo yung ambassador ng Diyos. At paano ka kasing magiging kinatawan kung hindi mo naiintindihan yung mga bagay na dapat pagdaanan ng isang tao? Tama mo ba? Paano mo ipapaliwanag o magka-counsel ka sa mga tao na malapit sa iyo o pahayag yung mga mabubuting bagay kung hindi mo alam yung mga lugar o sa ating bansa, sa mga lugar o kinalaman ng kultura ng mga
mga lugar ng ating bansa. Ganun din sa ating buhay. Paano mo sasabihin ng isang bagay na hindi mo naranasan sa buhay mo? Paano mo ipapahiya? Paano mo makikasalamuha sa iba? Paano mo madadamayan yung damdamin ng kapwa mo kung hindi mo napatunayan sa buhay mo yung totoong pangyayari sa buhay ng isang taong walang-wala? Amen? Magkaya niya, sa totoo lang kami din ng aking asawa, nakangiti na lang kami palagi sa aming tahanan dahil kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, talagang dadanasin natin yung mga kahirapan at hindi natin yun mapipigilan. Kasi nga tayo ngayong ambassador. At hindi lang kami, hindi lang sila, lahat tayo maaaring makaranas noon. Okay? Kaya handa natin ating mga sarili kasi bakit? Tayo yung mga lahing pinili. Grupo ng mahalagang bagay na magpapahaya ng mga bagay na kamangha-mangha na ginawa ng Diyos. Tayo yung mga bayang pag-aari ng Diyos na pinili niya, hinamo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan, ipapahayag natin yung kabutihan, yung kagandahan, yung pag-ibig ng Diyos na ating naranasan, saksi ng ating mga sariling patotoo sa ating mga buhay. Amen? Kaya kapag nakakaranas tayo ng mga suliran, huwag tayong bibitaw. Ang ibig sabihin niyan, gustong ipakita ng Diyos sa atin na yung mga bagay na kaya niyang gawin sa buhay mo, na hindi mo pa nakikita na kaya niya pang tukdin at gawin sa iyong mga kahiligan sa Kanya. Amen? Iba kasi nanghihina agad. Bakit ganito kung kailan ako naging Christian? Tsaka naghihirap yung buhay ko. At yung iba, hindi man sa kahirapan sa mga pangyayari, sistema na hindi niya inaasahan, nagkakaroon siya ng galit, puhot sa manaloob, sa kapwa niya, nagiging sarado yung pandinig niya sa mga payo. Kaya pagdating sa mga bagay na yan, dapat maging malawak ang ating kaunawaan. Balik tayo sa banal na kasulatan. Tignan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya maging palabas tayo ng Bible para maintindihan natin yung mga dapat mangyayari pa sa atin na hindi pa nangyayari sa atin. Amen? Kasi hindi mo maiintindihan yung mga bagay pag hindi mo ito nararanasan sa buhay mo. Tama po ba? Hindi mo alam yung damdamin ng isang taong naghihirap. Hindi mo alam yung damdamin ng isang taong nasasaktan. Hindi mo alam yung damdamin ng isang taong naapi kung hindi ka naapi. Hindi mo alam yung damdamin ng isang may kaya sa buhay kung hindi ka pinagyaman ng Diyos dati at pinaghirap ka naman ngayon. Tama po ba? Kasi kung isipin mo, wala namang dahilan para maghirap sila. Brother Rodolfo, Sister Reggie, dalawa sila may trabaho sa buhay, sa literal, di ba? May bakit gano'n? Kailangan nilang danasin nyo kasi gaya nga ng ating kalagayan na sa buhay bilang anak ng Diyos, tayo yung kanyang ambassador. Pinaparanas na sa atin yung mga bagay na hindi natin pa nararanasan. Kaya sa inyo rin naman, sa ating lahat, sa mga kabataan, na pagdating ng panahon ay nakatakda na gamitin ng Diyos, maging handa din kayo sa lahat at maging malawak din yung kaunawaan. Kahit nga ngayong kabataan nakaka-experience na tayo ng mga bagay na sa palagay natin hindi natin dapat maranasan sa palagay natin. Pero bakit? Kasi nga tayo yung mga pinili ng Diyos. At kung minsan, dahil din naman yon sa ating mga kamalian, di na nagagawa, katigasan ng ulo. Marami kasing mga turo na ang Diyos sa atin in advance, nagiging sarado lang yung ating pandinig sa panginig at pagsasabuhay ng lahat ng aral na binibigay ng Diyos. Kasi dahil yun sa pride kung minsan. Kaya dapat, ibaba natin yung ating mga pride, yung ating pagiging mapagmataas at ikukul yun sa pakikinig sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Para mas maging epektibo tayong kinatawan ng Diyos. At nang sa ganon, makapagpamana tayo sa ating mga susunod na salinlahi ng mga bagay na makabuluhan at paglilingkod patungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Pero yung mga kahirapan, normal yan. At sabi ng Bible, mainam ang magtiis ng hirap na sumusunod ka sa Diyos kaysa naman magdusa ka sa kahirapan na hindi ka sumusunod sa Diyos. Mahirap yung gano'n. Mahirap. Pagdating ng tamang panahon, mabigat ang kaparusahan natin sa impyerno. Okay? Kaya yan, yung puntos ni Brother Rudolph kanina, tayo yung kinatawan ng Diyos. Ano ba yung mga kinatawan ng Diyos? Ano nga ulit? Number 1, sabi doon, ang ambassador, God sending you far away to the Gentiles. Ano ba sa Tagalog yan? Pinapadala sa mga di mananampalataya. Ayan, tayo kasi, pinili ng Diyos na makilala siya para ipakilala naman natin din ang Diyos sa iba na hindi pa nakakakilala. Kaya tandaan nyo,
ang trabaho natin niya bilang kinatawan ng Diyos, ang ipakilala ang Diyos sa iba na hindi pa nakakilala sa Kanya. Una, sa ating mga mahal sa buhay. Kalawa, sa ating mga kaibigan at kapwa. Amen po ba? Kaya maging focus tayo sa gawain nito sa ating paglilingkod. Lahat ng bagay na natutunan natin dapat practice natin na ibabahagi yun sa iba kasi yun tungkulin na dapat natin gampanan. Hindi tayo pumupunta sa church para lang makinig tapos uuwi, matutulog na sa bahay, mag-i-enjoy na ng ating mga dapat gawin. Tama, kasama yun. Pero syempre pupunta tayo sa church para mapakinggan ang kanyang salita at may magamit tayo din para i-practice, i-share yun sa iba. Amen? Kaya huwag tayo papayang na pupunta tayo ng church, wala tayo natututunan. Kasi bilang kinatawan, dapat sabihin natin yung mga bagay na dapat nating sabihin sa iba. Ano yun? Yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa lahat. Amen? Number 2, point to ambassador shall witness the vision. Vision of eye from darkness to light. Yan. Ambassador shall makikita yung pag tinagalog yan, yung pagbabago yan sa ating buhay nung tayo'y makasalanan pa ngayon sa kaliwanagan. Tama, dapat may pagbabago. Ang ambassador, ang kinatawan ng Diyos dapat patuloy na nagbabago na likhang kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Tama ba? Tama ba? Dapat talaga tayo mga kinatawan, dapat tayo nauuna sa pagbabago. Kasi paano natin tuturuan magbago yung iba kung tayo sa buhay natin hindi ba nagbabago? Tama? E di, lahat ng bagay na sasabihin natin sa kanila, ibabalik lang nila sa atin. Tama po ba? Paano mo tuturuan hindi maglasing ng isang tao, ikaw ay lasinggero? Kung ikaw ay nagmumura, paano siya tuturuan magmumura yung bata? Uy, masama magmumura, pero ikaw, mumura din pala. Tama? Baka magalit pa sa iyo. Tama? Ibabalik lang sa iyo. Kaya dapat tayo muna yung magbabago bago sila magbago. Kailangan natin tignan yung troso na nasa ating mata bago natin tignan yung puwing ng ating kapatid. Okay? Yan. Number 3. The ambassador to proclaim the truth. Yung katotohanan lang yung sinasabi ng mga kinatawan. Ano yun? Yung nakalagay lang sa banal na kasulatan. Hindi tayo pwedeng magdagdag. Hindi tayo pwedeng bumawas. Pwede natin ipaliwanag sa mas mababang paraan upang mas gitna nilang maintindihan. Pero hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating katuruan. Sample, tayo sumamba sa mga rebulto. Tayo gumawa ng mga imahe. May nakita ka ba kayong sa Bible na sinulat yun para sambahin? Wala. Ano nangyari doon? Dinagdagan ko na yung salita ng Diyos. Kasi may nakita ako sa bayan, doon sa pilahan ng bayan ng Balinches sa Natividad. Doon kasi may siyap dati doon eh. May bakery dati doon. Doon yung pila pag mahaba, hanggang babumbong. Natapat ako doon sa siyap doon may nakita akong 10 commandments, 10 utos. Salamat sa Panginoon, meron na pala nakapaskil na 10 utos. Nung pinasa ko siya, wala yung number 1, huwag kang gagawa ng anumang imahe o larawan ng tao, hayop, bagay, upang iyong sambahin. Huwag ka mo silang ngayon. Wala yun. Wala yung number 1. Ako po, yun pa naman yung pinakamahalagang bagay na ulang dapat natin alam na galit ang Diyos kapag tayo sumasamba sa mga rebulto. Sa mga gawa ng tao, inanyuan ang ating mga kamay. Yun yung unang bagay na galit ang Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng kaligtasan, tayong mga Pilipino eh. Tayo mga Gentiles eh, tayo mga Hintil. Dahil yung Israel na anak niya, na bayan niya, sumamba sa mga rebulto, sa mga inanyuan ang kanilang mga kamay na Diyos-Diyosan. Yun pa yung nawala. Kaya nagulat ako, nakilabahan ako. Kasi ganito na, kasama ang mundo natin. Binabago na nila ang kautosan. Sabi, binawasan nila yung salita ng Diyos. Ayan sabi dito, ambassador to proclaim, ay ginawa ng Diyos to proclaim the truth. Ang sabihin ng katotohanan na walang dagdag, walang bawas mula sa banal na kasulatang kinasiyahan ng Diyos ayon sa 2 Timothy 3:16. Ang banal na kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos na gagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama ng mali upang tayo'y maging lubusang mga anak ng Diyos. Iyon ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16. Paano tayo magiging mga tunay na anak ng Diyos kung kulang yung ating natututunan? Kung sobra naman yung ating ipinahayag. Amin po ba? Kaya dapat tayo mga eksakto lang. Kaya lahat na requirement talaga sa atin na
na magbasa tayo ng Bible. Joshua 1:8. Magbulay-bulay ka araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Nang sa ganun, buhay mo ay giginhawa. Bakit? Pagdating ng panahon, may buhay na masagana at ganap ka sa ating huling bahagi, sa ating totoong buhay sa langit. Amen po ba? Kaya, number 3, the ambassador to proclaim the truth. Dapat yung katotohanan na yung sinasabi patungkol lang sa Bible, sa banal na kasulatan, yung 66 books na meron tayo. Kaya magbasa tayo lagi ng Bible, palagian, araw at gabi. At totoo lang ako, araw at gabi na ako ngayon uli nagbabasa ng Bible. Dati, nahinto eh. Ngayon, tuwing maga, pagkagising, tapos sa gabi, bago matulog, nagbabasa na ulit ako. Kahit pastor na ako, ilang ulit ko nang naubos yung buong Biblia. 3 beses ko na siyang natatapos. So, 4 na nga. Hindi ko na nga alam kung pang-5 na eh. Basta hindi ko na nabibilang. Pero sigurado ko 3 beses ko na siyang buo nabasa. At ngayon 4 na. Naulit ko na uli. Kaya lang kasi layo-layo pagbabasa ko ngayon. Palagay ko nga 5 beses ko na siya naulit. Ngayon, ulit ko na naman. Kaya huwag tayo mong hinawa. Basahin natin ang pagbulay-bulayan natin palagi ang salita ng Diyos kasi marami pa tayong dapat matutunan sa kanyang buhay at banal na salita. Number 4, ambassadors pray to grow knowledge and wisdom to God. Laging nananalangin para mas lalong lumago ang ating kaalaman at ang ating karunungan sa salita ng Diyos. Kasi pag lagi natin kausap ang Diyos, na-adapt natin yung buhay ng Diyos. Tandaan natin, pag ang isang tao lagi mo kasama, nagiging parang parehas kayo niyan eh. Minsan nga nagiging magkamukha na kayo eh, di ba? Tama? Obserbahan niyo yung mag-asawa, totoo. Pag nag-asawa kayo, nagiging magkahuwig kayo. Oo, nagiging magkamukha kayo sa totoo lang. Kasi ganun talaga. Pag lagi mong kasama ang isang tao, nagiging isa kayo, nagiging parang pareho na kayo. Yung ugali, yung asta nyo, yung pananaw, ganun din sa Diyos. Pag lagi mong kausap ang Diyos, nagiging na-adapt mo yung katangian ng Diyos. Kasi meron naman talaga tayo nun. Kasi Genesis pa lang, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Napakapalag na natin, pinamahala pa sa atin ang lahat. Kaya lagi natin basahin yung Bible para mas lalo nating malaman ang katotohanan, ang kaalaman ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Kaya sa kawikaan, napaka-ige ng taong may karunungan. Kaya si Solomon, hiling niya yung karunungan. Kaya ganun din tayo. Yan, ambassadors pray to grow knowledge and wisdom to God. Lagi tayo may pag-usap sa Diyos para ma-develop yung ating karunungan at kaalaman patungkol sa buhay ng Diyos, sa pagka-Diyos ng ating Diyos at sa ating pagkilala sa Kanya dakila bilang Diyos. Amen? Number 5, God knows who are the real son of Abraham. Ibig sabihin, hindi naman tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Kung sinasabi natin Christian tayo, talagang patunayan natin sa Kanya maging Christian tayo. Kasi hindi rin tayo pwede magtago sa Diyos. Sabi ng aklat ng Roma, ang tunay ng mga Hudyo ay yung mga nagbago sa puso't isip ng Diyos. Sabihin yung mga tunay na nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sila itinuturing ng Diyos na tunay na mga Israelita, na mga Hudyo. Kasi mga Hudyo, Israelita yan eh. Mga anak ng Diyos yan. Tayo mga Pilipino. Pero hindi naman yun yung basihan ng pagiging Israelita. Ang sabi ron, ang tunay na Hudyo, yung mga tunay na nagbago sa isip puso. Kaya kahit tayo mga hindi, itinuring na tayo mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi tinanggap natin siya at tayo nagbago. Kaya lang ang tanong, kung ikaw ba sa buhay mo, nagbago ka na ba? Sa puso't isip mo bilang anak ng Diyos? Ayun ang tanong. Kung hindi ka patunay na anak ni Abraham. Kasi ang mga tunay na anak ni Abraham tinutukoy ng Diyos, yung mga nagbago sa isip at puso ng Diyos. Yung tinanggap yung banal na Espiritu sa kanilang puso at pinaghaharian ng ating Panginoong Jesus. Yun yung mga tunay na born again sa puso't isip ng Diyos. Hindi ka tunay na born again kung ginagawa mo pa rin yung mga bagay na ginagawa mo nung nakalipas, yung mga bagay na sinuko mo na. Kaya nga pag nagbago ka, hindi ka pwedeng umikot 365 degree pabalik. Pag umikot ka sa kasalanan dapat mag 180 lang. 180 degree. Palayo na sa kasalanan. Hindi ka pwedeng magbabago, iikot ka kasalanan, ikot ka 360. Bumalik ka lang din sa dati mong buhay. Kaya dapat 180. Nakatalikod ka na, palayo sa kasalanan. Hindi mo na babalikan yun. Tama? Dapat gano'n. Kung ikaw ay dati palamura, dapat di ka na palamura ngayon.
Makapagmura ka man minsan, grabe yung pagsisisi mo at pinag-pray, Lord, tulungan mo ko, hindi ko po kaya talaga hindi iwasan yung pagmumura. Ako sinuko ko yung paninigarilyo ko, huli. Yung pagmura, dali ko lang naiwasan. Kasi hindi naman ako palamura ng bata ko eh. Sinilang ako ng born-again Christian yung pamilya ko eh. May church sa bahay namin, kaya hindi ako nagmumura. Sinasampal ko yung bibig ko. Natuto ko magmura. Mga 16 years old na ako, 17, natuto na ako manigarilyo. Uminom ng alak. Tapos nagdroga na rin ako pag-graduate ko ng high school. Nagtinda na rin ako ng droga, nilubos ko na. Mabait pa rin ako nun. Pag-uwi ko ng bahay, alam ko na yung bahay. Walang bigas sa bahay, bibili ako, nagtatrabaho ako. Tapos titira ako ng pang-droga ko lang. Pagtatrabaho ko, walang isip ko, pang-droga ko lang. Pero meron ng pambiling bigas. Ganun ako noon, mabuti pa rin. Pero hindi mabuti yun. Kasi hindi na bago yung buhay ko. Diba? Church ako, ninigarilyo, naiinip ako dyan, tagal yung pastor. Hiyoyosi muna ako, takbo ko doon sa malayo. Ng tindahan, baka may makakita si brother. Minsan kasi Pastor Prom, namuntik na ako mabulaga eh. Oo, muntik na talaga. Sa taranta ko, nililok ko yung yosi ko. Takbo agad ako sa CR eh. Kasi si Pastor Prom, bilis ko motor eh. Hindi ko lang pansin, paling ko sa Espinita. Pagdating ka lang kaya Ode. Nakangiti pa nga si Pastor Prom. Tingin ko, palagay ko, nakita niya na nga ako, hindi na bumibuli. Yan, kaya yun ang nangyari sa akin. Kaya, sabi ko, walang anak ng Diyos na ganito. Ang tunay na Hudyo, nagbago. Ayan, may tunay na mga Kristiyano at dapat yun, bago talaga. Bago. Ang sino ang naipag-isa kay Kristo, siya ng bagong nilalang. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Binigyan pa ako ng sapat na panahon para magbago. Kaya tayo rin. Kaya tayo tinuturuan ng nasasaktan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos magbago. At nasa sa ating desisyon yun. Kung gusto natin, kilalanin tayong totoong anak ni Abraham, magbago tayo sa puso't isip ng Diyos. O yung mga bagay na alam natin mali, na natin gawin. At ngayon, magsimula tayo ng totoong buhay na nagbabago, na nilikhang kalarawan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Tandaan yan ha? God knows who are the real Son of God. Kaya hindi tayo pwede magtago sa isa't isa, sa Diyos. Maaaring nagsisipa tayo dito sa church ng JBCC, pero hindi pa tayo totoo na born again. Ano lang, kasi dahil born again ang pakilala na sa atin, tingin ang mga tao sa palibot natin, born again tayo. At yun din yung sinasabi natin. Pero sabi dito, alam ng Diyos kung sino yung totoong anak ni Abraham sa atin. At kung nakakaalam yan sa atin, una, ang Diyos. Pangalawa, ikaw. Kasi ikaw ang nagsasabuhay ng buhay mo. Hindi ko alam yung buhay mo pag wala na rito sa church. Hindi tayo nakikita. Hindi ko rin alam yung laman ng isip mo. Lalo na yung puso mo. Hindi ko alam yung laman niyan. Ang nakakakita niyan, ang Diyos. Pangalawa, ikaw. Kasi ikaw ang nagdadala ng buhay mo. Tama po ba? Kaya, ikaw ang magdidesisyon yan kung hahayaan mong bubuksan mo yung puso mo na yun, na paghahariin mo yung banal na espiritu, at yung ikaw na nasa puso mo, itatakwil mo. Kaya yung sabi ni Jesus, kung gusto mo sumunod sa akin, pasalin mo yung cross, kalimutan mo yung sarili mo. At seek ye first the kingdom of God at yung righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan, kagaya ni Pablo. O lahat ng bagay, dinagdag ng Diyos ngayon, pinutungan na siya ng kanyang karangalan. Doon na siya ngayon eh. At sinabi niya na yun sa banal na kasulatan. Amen po ba? Yan, tandaan natin ha. Pagka tayo kinagawa ng Diyos, dapat may pagbabago, dapat tutunay tayong anak ni Abraham, dahil di rin naman tayo makapagsinungaling sa Diyos, alam ng Diyos yan. Kaya maging totoo na tayo. Sabi ng isang pastor na pinakikinggan ko, mangmang yung mga gumagawa ng masama eh, sa totoo lang. Tapos mabuti pa, gumagawa din ng mabuti pa minsan. Ganun din yun, mapaparusahan din sila sa impyerno pagdating ng panahon. Kaya ano dapat nilang gawin? Para sa akin, sabi niya, magpakasama na lang sila, lubusin na nila. Kasi ganun din eh. Magpapakabait ka, mali rin naman yung ginagawa mong pagpapakabait. Magbabanal-banalan ka, mali naman yung Diyos na sinasamba mo. Tama? Pupunta ka sa simbahan, uwi ka, gagawa ka na naman ng kabalastugan. Walang pagbibagong buhay. Lubusin mo na yung pagkakasama mo. Bagamat ang sakit pakinggan, pero hindi totoo eh, sa totoo lang eh. Hindi ka rin naman maliligtas ng ganung uring pagsamba mo eh. May impyerno ka rin, kaya sabi niya, siguro maganda pa, magpakasama na rin sila. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos eh, nagpapakabait pa kunwari eh, kaya lang.
impyerno rin ang bagsak, wala rin ang panahon. Kaya tayo, kung gusto natin magpakabuti, lubusin na natin, magpakabuti na tayo. Kasi pag nagpakabuti ka at pag-uwi mo ng bahay, hindi ka naman lubusang naging bago talaga at nagbabalik ka palagi sa buhay mo, pag inabutan ka ng kamatayan, impyerno ka pa rin. Lalo na kung alam mo na yung katotohanan at ayaw mo lang ipamuhay. Kaya yun yung problema rin sa ating mga Christian. Pag alam natin ang katotohanan, dapat ipamuhay na natin ang katotohanan. Kasi ang buhay natin ay parang usok ang katulad. Agad nilang lumitaw at agad nawawala. Huwag natin samantalahin na ang isang araw sa Diyos ay ilang libong taon sa atin, 1,000 taon sa atin. Kasi ganun tayo, ang pananaw natin eh. Matagal pa darating ng Diyos eh. Kasi isang araw sa Kanya, 1,000 taon sa amin eh. Kaya baka nasasamantala natin yun, ingat din tayo. Yung buhay natin kasi hindi natin alam kung kailan kukunin ng Diyos. Amen po ba? Kaya tandaan natin yan, God knows who are the real Son of God. Kaya magbago tayo at pakita natin na tunay na talagang tayo nagbabago. Hindi tayo makakapagtako sa Diyos. Amen? Wala na siyang point. 5 lang yun. Application. Ano yung application niya? Mga dapat gawin? Love God truly. Mahalin natin ng totoo ang Diyos. Yan yung talagang unang-una. Kasi kung hindi mo mahal ang Diyos, wala kang inspirasyon para gawin yung mabuti. Tama ba? Parang nililigawan mo. Kaya ka nasisipagan sa pag-aaral kasi nililigawan mo na sa church, mahal mo yun. Ay, nasa school. Kaya maaga pa lang, nananabik kang makita siya. Pag pinasted ka, ayoko na mag-aaral. Kick out ka na. Hindi ka na mapasok. Tama? Ganun yun. Naranasan ko yan eh. In-love ako sa ibang room. Aga pa lagi. Wala pang ano. Ako'y nauuna. Nakasarado pa yung kanilang room. Nandun ako. Tinagmamasdan ko siya. Diba? Na-in-love ako sa kanya. Ganun. Ganun din sa Diyos. Dapat mag-in-love ka sa Diyos. Dapat yung pag-ibig mo totoo. Maaga ka sa church. Tama. Nabibigay ka ng panahon. Malayo ko lang. Ano ko yung magandang damit ang isusuot ko para sa Diyos. Tama. Ito yung handog ko. Lord, wala akong trabaho. Pero bibigyan naman ako ni kuya, ni ate. Ipunin ko ito para hindi ako muna mag-aalmusal o kaya yung almusal ko, champurado. Kahit tinapay na lang, kaya mainit na tubig, healthy pa. Tama? Magagawa ka ng paraan para makapagbigay ng handog sa Diyos. Okay, hindi yung ang laki-laki ng allowance mo. Nakakainom ka ng milk tea. Yung gawain ng Panginoon, wala mo lang kape doon sa lalagyanan. Tama? Ba't ako bibili kape na ubus eh? Ang dami-dami ng linggo. Pagdating ng Sabado, wala agad. May inom, di ako nakakainom. Huwag yun ang isipin yun. Ang mahalaga nakakapagbigay ka ng tulong sa mga kapatiran. Tama? Ay, ganun. Kasi kapag uminom, wagas, milk tea, 3 beses pa isang araw, iba-ibang flavor. Tama mo ba? Kaya ganun. Kung mahal natin ng Diyos, dapat totoo na paghahalagahan natin siya. Hindi mahalaga kung gaano kalaki maliit binibigay mo. Mahalaga, ang gusto nga ng Diyos yung naghihirap tayo, tapos nabibigyan pa natin siya ng bahagi sa buhay natin, kagaya ni David eh. Pinaparusahan sila nung panahon na yun, tapos binibigyan siya ng panghandog ni Omri. Hindi niya tinanggap, hindi ako mabibigay ng walang handog sa Diyos. Ano ako, hilo? Diba? Hindi, yung yaman ko, lahat ng yaman ko. Ibibigay ko, ito yung ibabayad ko dyan. Hindi lang yung pagpapatayo ko ng templo yung Diyos, ako nakiisip. Hindi nga siya nagtampo eh, kasi hindi ikaw ang magpapatayo, yung anak mo si Solomon. Kung ikaw si David, baka magtampo ka sa Diyos eh. Lord, ako yung nakaisip nun eh. Bakit hindi ako? Pero hindi ganun yung nangyari. Inipon niya lahat ng ari-arian niya para pagdating ni Solomon, handa na. Yung pagkagawa ng templo, pinaghirapan niya yun, buwis buhay niya yun. Kinamkam niya yun sa mga kaharian na sinakop nila, kapalit yung buhay niya. At inilaan niya yung para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos. Lahat ng kayamanan niya para sa gawain ng Panginoon. At hindi naman siya pinagkulang. Pinagpala po siya maging yung salin lahi niya. Ano yung pinagpala sa salin lahi niya? Walang nagiging hari sa Israel na hindi niya anak. Bawat anak niya mayroong nagiging hari. At hindi lang doon, ang pinaka-special kay David, sa kanya nagmula si Jesus, ang tagapagligtas. Amen? Bakit? Puso niya kasi talagang pusong dalisay na nagbibigay ng mataas na karangalan sa Diyos. Bagamat hindi siya perfecto kagaya natin. Nagkasala siya, makalaban si David eh.
At traitor si David. Yung kaibigan niya, traidor niya, inahas niya yung mahal sa buhay. Ano pa? Nakikinig din siya sa demonyo, nagsisenso siya. Nawawalan din siya ng tiwala kung minsan kasi tatakot siyang sakugin sila. Nagpinigilan niya yung mga miyembro niya. Kung matatag na ba tayo, marami na ba tayong bataan para sakupin sila, hindi tayo matatalo. Nanghihina rin yung loob niya na kagaya natin, nagkakasalan minsan, pero ang maganda sa kanya, mapagkumbaba siya. Pag sinabi yung mali sa kanya ng Diyos, inaangkin niya agad yung mali niya. Hindi siya nagtuturo kagaya ni Saul. Oo, kaya nagawa ko lang naman yan dahil para magtagumpay yung Israel na bahayan niya eh. Tsaka, naghandog naman ako, lahat naman ng tinabi ko, iahandog ko sa Diyos eh. Nagpapasakali pa siya, dadahilan pa. At kahit ganun, napagtagumpay ko naman yung Israel. Bigyan mo pa rin ako ng karangalan, Samuel, huwag mong sirain yung pangalan ko. Ang taas ng pride ni Solomon. Sa kabilang panugang, sinuway niya na yung gusto niya pa siyang dakilain, naiingit pa siya kay David. Ano pa, gusto niya, dakilain pa siya, yung pangalan niya, may taas. Sa akin dapat hindi na natin iisip yun. Di ba lang tayo, ang pinakamababa sa tingin ng mga tao. Tayo na yung nahihirapan, tayo na yung pulubi, tayo na yung walang-wala, tayo na yung kawawa. Yun ang gusto ng Diyos. Pero yung kawawa na yun, ay nagbibigay ng buhok sa kanyang puso na lahat ng bagay, binibigay ang pinakadabis na parangal sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit inaas ng Diyos si David at pinili para pagmulan niya na lumabas sa daigdig na ito. Amen! Ang puso ni David napakalinis kahit siya'y makasalanan. Mataas ang tingin niya sa Diyos. Kaya tayo maging mataas ang tingin natin sa Diyos. Igalang natin yung templo. Kagaya ni David, ginalang yung templo ng Diyos. Galit siya sa mga taong humahamak sa Diyos. Sa katunayan nga yan, yung kay Saul nga lang eh. Nahari niya si Saul, ginagalang niya yun. Ginagawan siya ng masama ni Saul. Si Saul, traidor sa Diyos, hindi nagagalit si David sa kanya. Pinatay niya pa yung isang alagad na nagsabi sa kanyang patay na si Saul. Hangal, sasabihin niya pinatay yung hari niya eh. Nagalit pa siya doon. Kaya pinatay niya ba yun? Kasi ayaw niyang magagalit sa mga hari niya, sa mga nauna sa kanya. Kasi ginagalang niyo na sinugo ng Diyos para pamahalaan siya kahit makasalanan kayo. Kaya iba ang isip ni David, nawa ma-adapt natin yung kaisipan na yun. Sa ating iglesia, ganun din. Igalang natin ang church, igalang natin yung mga namumuno, igalang natin ang mga kapatiran, suportahan natin ang bawat gawain. At bawat pangangailangan ng church, makipagtulungan tayo kahit na tayo nahihirapan na kagaya ng sistema ng buhay ni David. Amen? Isusi niyan, natin maging humble at maging malinis ang puso sa Diyos. Amen? Yan. Mahalin natin ang Diyos ng totoo. Application number 1. Number 2, shout God's true kingdom. Yan, proclaim natin yung paghahari ng Diyos. I-share natin yung gospel, yung mabuting balita. Yung totoo yung hindi kasi sinungalingan. Yung totoong Jesus. Baka mamaya kapatid, ipakikilala ko lang sa iyo, merong Diyos Ina. Mali yun, walang Diyos Ina. Dapat yung totoong Jesus yung namatay sa cross. Hindi yung drawing, kapatid hindi yung sinasabi sa dibdib. Kundi yung Jesus na sinasabi ng banal na kasulatan, na buhay na nakatingin ngayon sa iyo, na nasa kanang trono ng Diyos, na nagmahal sa iyo kailanman, hindi ka pinababayaan. Ano ba yun? Yun, yung Jesus na yun, dapat isinashare natin at pinagsisigawan ang kanyang pag-ibig sa lahat. Amen? Number 3, tell the story of gospel. Yan, yung salita ng Diyos at ikwento patungkol kay Jesus, yung pag-ibig, yung banal na kaso. Kaya dapat malabas tayo, hindi natin makikwento ito kung hindi natin alam at kung hindi natin naranasan. Kaya dapat maranasan natin sa ating mga buhay ang lahat ng dapat nating maranasan. Number 4, pero mga conclusion, ano na sabi rin? Pagkatapos, sinabi ng Diyos ngayon, likhain natin, tandaan natin, nilalang tayo ng Diyos, kagaya niya. Kaya kagaya niya, kung paano siya nabuhay, dapat ganoon din tayo. Amen? Pinamahala ng lahat ng bagay, dapat maging matalino at matapat tayong tagapamahala ng Diyos sa mundong ito. Yan, minahal ng Diyos, nilikhang kamukha niya, special, kagaya ng topic natin nung nakaraang linggo, at special, may pag-ibig, may pagtitiwala na pinamahalaan tayo sa lahat ng bagay, lahat ng hayop, lahat ng meron dito sa mundo. Kaya
yung mga pinagkatiwala na natin, yung gamitin natin yung lahat din para ibalik sa Diyos ang lahat ng ating pasasalamat sa Kanya. Dahil tayo kinatawan niya, pamahalaan natin ang lahat ng bagay na Kanyang pinagkatiwala sa atin. Amen? Yan, kaya tandaan natin, tayo mga lahing pinili. Grupo ng mahalagang pari, isang bansang nakalaan upang magpahayag ng mga bagay na kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bayang pag-aari ng Diyos na nilango sa kadiliman patungo sa Kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen? Yan, purihin ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, tandaan niya na huwag tayo malulungkot sa lahat ng ating nararanasan. Lalo ng Diyos yun. Sabi ng Jeremiah 29:11, ang batid ng Diyos ang planong higit sa atin, mga planong magdudulot sa atin ng siguradong ikaliligaya natin pagdating ng panahon. Kailangan nating maranasan to para mas lalo nating maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin at yung kapangyarihan ng Diyos na nais siyang makita natin. Amen? Meron pa narinig sa isang pastor na lagi ko pinakikinggan. Kung minsan, masigit mo, ang pinakabagay na mahigit mong makikilala ang Diyos, yun yung pagkasabuhay mo dumating yung walang-wala ka ng maaasahan. Wala na. Pagdating ng bagay na yan, pero huwag mo lang hintayin niya, kapatid, mahirap yun. Pero sabi niya kasi gano'n, pag dumating yung bagay na yan, makikilala mo ang Diyos kapag tumawag ka sa Kanya. Kaya gano'n. Palakpakan natin ang Panginoon at tayong lahat ay tumayo at tayo'y umawit ng papuri sa Diyos sa Kanyang mga salita na ating napakinggan. Talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Awitan natin siya sa ating buhay na ito. Talagang wala siyang katulad. Walang katulad ang ating Diyos na patuloy na sa atin ay nagmamahal. Kulang ang salita. Kulang ang tula para ibalik sa Kanya ang pinaka-the best na pasasalamat. Yan, yung mga kahirapan natin na ipagpasalamat natin yan. Sabi ng Santiago, magpasalamat kayo sa lahat ng pagsubok dahil nagbubunga ito ng katatagan. Tinuturuan tayo maging matibay, matatag, at tinuturuan tayo na magmahal din sa iba. Kaya pasalamatan natin ng Diyos, awitan natin ng Diyos. Wala kang katulad, hindi natin kaya marukin ang Kanyang isip sa lahat ng paraan siya'y kumikilos sa ating buhay. At ang ilang natin gawin, tignan yung mga bagay na yan sa bawat sandali na ating nararanasan. Huwag natin sarado yung puso at isip natin. Bagkus, buksan natin ito. Yung ating mga desisyon, kalayaan sa pagpili. Piliin natin buksan ang pag-ibig ng Diyos at pakinggan gamit ang ating mga puso. Purihin ka, Panginoon Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang igaya ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man, awitin ko man
kaming maiisumbat sa iyo. Wala naman kaming ginawa kundi ang magkasala, Panginoon. Pero salamat kasi hinanap mo kami. Sa sandaling kami, Panginoon, lulong sa lahat ng kasalanan ng mundong ito. Gumamit ka ng mga tao para sa amin. Gumamit ka ng aming mga mahal sa buhay. Kung minsan, aming kaibigan, Panginoon. Kung minsan, aming kaeskwela. Kung minsan, kapitbahay. O mga tao, Panginoon, na aming nasasalubong nangangaral sa lansangan na bibigay ng polyeto, Panginoon, ng mga tracts para maipakilalang merong isang ikaw. Salamat, Panginoon, kasi ikaw ang Diyos na malawak at maunawain sa lahat ng pagkakataon. Hindi namin alam ang mabuti. Pero, ipinaliwanag mo sa amin ito. Kinahabagan kami, Panginoon. Gumawa ng paraan. Sa kabilang banda, Panginoon, naging matigas pa rin ang aming puso. Hindi kami nakikinig sa mga salita mo. Pero hindi ka tumigil, Panginoon, hanggang ngayon. Sa modernisasyon na aming hinaharap at nakakamulatan, Panginoon, patuloy mong ginagamit ang mga bagay na ito para mas higit ka pa rin makilala ng mga tao huli nang ipinanganak, Panginoon. Salamat. May mga bagay kami nagagamit ngayon para abutin yung mga taong nilalais namin makakilala sa iyo. Malayo man kami sa kanila, Panginoon. Hindi mo kami magkakasama. Hindi namin lubusang nakikilala ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtakbo ng panahon. Lahat ng bagay na ito ay binibigay mo para magkaroon pa rin kami ng pagkakataong gamitin ang lahat ng bagay na ito para ipakilala ka, Panginoon. Salamat. Nakikinig lang namin sa iyo. Patuloy mo kaming kahabagan. Patawarin mo kami sa aming mga kahangalan na pagkamat kilala ka na namin, Panginoon. Matigas pa rin ang aming mga puso. Hindi ka magawang paghariin sa aming mga buhay na ito. Binubulag pa rin namin ang aming mga sarili, mga mata, isip, Panginoon. Patawad. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Kilala mo kami. Alam mo, aming mga puso na walang ibang nais kundi ang paghariin ka. Pumasok ka sa bawat puso na ito, Panginoon, na sa umagang ito ay tumatanggap sa iyo ng totoo bilang Panginoon. Diyos at Hari ng kanilang buhay, ng aming mga buhay, Panginoon. At kami, Panginoon, ay malugod mong tanggapin sa iyong kaharian. Tala mo ang aming pangalan. Saklan ng buhay, Panginoon, at pamalaghaang huwag ng maborito. Kaya Lord, huwag mo kami pabayaan. Sa sandali na kami nangihina at tila bagay kami parang isang api na nararamdaman sa aming sarili. Lord, palakasin mo kami. Bagkus ang mga bagay na ito maging isang data namin para mas lalo kaming mabuti, Panginoon, at sumunod sa iyo kasi kailangan namin yun para mas maintindihan ang buhay ng isang taong sumusunod sa iyo. Dahil alam namin na kami gagamitin, Lord, okay lang sa amin na ngayon, Panginoon, dahil naintindihan na namin ang nais mong ipahiwatig sa amin. Lord, okay lang sa amin na kami magsakripisyo para sa iba. Okay na sa amin ngayon, Panginoon, kami bilukod siya ng marami. Okay na sa amin ngayon, Panginoon, na kami nahihirapan ng labis, Panginoon, sa aming paglilingkod na ginagawa. Kasi hindi naman din para sa amin yun. Ito ay para sa iyo upang lumigaya ka na may pamalas namin sa iba at maipakilala ka namin sa kanila, Panginoon. Salamat. Salamat. At ano naman ang bahagi namin, Panginoon? Lord, salamat kasi kagaya ng panganay na anak sa alibughang anak, Panginoon, na sinabi mo, habang panahon tayo magkasama, ang lahat ng akhir ay sa iyo. Panginoon, salamat. Wala mo kaming yaman sa mundong ito, Panginoon. Biguman kami sa lahat ng aming pinagsasakripisyohan, Panginoon. At ilabugan pinagdudusahan namin ang mga bagay na hindi naman namin ginagawa, Panginoon. Dahil part ng aming paglilingkod, Panginoon. Lord, okay lang. Kasi ikaw ay hari na aming tinanggap. At lahat ng iyong kayamanan, Panginoon, ay pag-aari din namin, Panginoon. Kaya salamat. Dahil binigyan
ng espiritual na kayawanan na kailanman hindi namin makakamtan sa mundong ito. Na yun ang aming nilalais at nilalasa ngayon, Panginoon. Salamat. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, dakila ka, tagumpay. Ang aming paglilingkod sa iyo ngayon pala, kagaya ni Pablo, Panginoon. Alam na namin ang aming destinasyon. Ang bigyan mo kami ng karangalan pagdating ng panahon. Kaya Lord, sa umagang ito, sa lahat ng kapatiran namin ng tao, Panginoon, nakakarinig ng tinig ng church na ito ng mga nanghihina at hindi pa alam ang kahulugan ng buhay nila sa mundong ito. Lord, manahang ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpakilala ka ng lubusan sa bawat lalaki at babae, sa bawat bata o matanda na nagbibigay pahintulot, pakinggan ang iyong salita, Panginoon, sa loob at labas ng church na ito. Nawa, pakilala ka ng lahat na isang tunay at nag-iisang Diyos na dapat kilalanin ng lahat, Panginoon. Na Diyos na nagmahal, nagbigay ng buhay, hindi tinignan ang kanyang sarili, kinalimutan, at namatay sa krus at muling nabuhay, Panginoon. Salamat. Purihin ka, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Alam namin na ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw si Yahweh na kapag sinabi, hindi ang gagawin. Hahawa ka na ng iyong pangako. Hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man, Panginoon. Lord, salamat. Hinahanda na namin ang aming mga buhay sa rumaragasang pagpala, Panginoon, na aming makakamtan sa iyo, Panginoon. At yung pagpapala na yan, Panginoon, ay gagamitin namin para higit yung makilala ng lahat, Panginoon. Pagdubayan mo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatiran, Panginoon, nakikibahagi sa kongregasyon na ito, Panginoon. Pagdubayan mo sila na ikaw na Diyos na nakakaalam, na nakakasaliksik ng kanilang buhay, kung paano sila tunay na naglilingkod sa iyo, nagsasakripisyo. Mapalago lamang ang iglesia mo yung pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Lord, ibalik mo sa kanila ito ng siksik liglig na umaabot ng pagpapahal, lalo na sa mga kapatiran, Panginoon, sa mga anak mo na nagmamahal sa iyong templo, nagmamahal sa bawat pinuno na iyong itinalaga, Panginoon. Lord, pagtibahin mo sila at patuloy na turuan kung paano mo sila dapat maglingkod sa iyo ng buong katapatan, Panginoon. Kagaya ni David, Panginoon, sila ay iyong itataas, Panginoon, at kalulukuran sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Kumiskit at karamdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw tayo nakakaalam sa pangalan ni Jesus. We declare healing, Panginoon. Salamat sa kagalingan na iyong binigay sa amin, Panginoon, at sa lahat ng bagay na aming pangangailangan, tiyak namin, Panginoon, ikaw ang magdaragdag nito sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay at banal na mensahe na iyong binigay gamit ang aming kapatid, si Brother Rudolph, Panginoon, na kami kailangan, Panginoon, na maging kinatawan mo, Panginoon, dahil wala kami ibang gagamitin, kundi kami mga anak na pinili mo, na pakinggan ang iyong banal at buhay na salita, na dapat namin ipamalita sa lahat ng mga taong nais mo pa makakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan mo po na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pangalaman ng Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Okay. Announcement. Tayo makaupo na. Announcement. Yan, yung oras natin, ganun pa rin. 8:30 to 11:30 a.m. At ang ating mga gawain, tuloy-tuloy pa rin. Meron tayong devotion ng Sabado ng alas 5. Tapos, meron tayong alas 7 ng gabi prayer meetings. Tapos gabi-gabi ng aking sambahayan, kasama si Sister Marinel. Minsan yan, madalas na rin, kasi madalas na. At si Austin, aking apo. Nagpe-pray kami gabi-gabi, kaya kapag may mga prayer request kayo, i-chat nyo sa GC. Kung gusto nyo, pag may time kayo, punta kayo. Biglaan din naman kasi minsan maaga kami pumupunta rito. Ang mahalaga, sa araw-araw kami pumunang pray. Lalo na kayo mag-anniversary. Pray natin yan. At yung mga pangakailangan ng church, yan. Yung mga suliranin natin yung mukhang imposible. Huwag tayong atubuling ilapit sa Diyos. Okay? Pag-pray natin yan lahat. Okay? Announcement na din, sa ating anniversary, yan. Ano ba yung gusto natin kainin nun? Nakapatay na siya, si
Nazareth,